guys, it's me Elsie and welcome back again to my another video and welcome back to my channel. So, meron ako i-update, update ngayon at meron ako i-chika sa inyo lalo na sa mga aspiring kababayan natin na talagang kailangan nila to or kaya naman talagang gustong-gusto nila makapunta na rito at makapagtrabaho dito sa Hong Kong. So eto talagang nakaka-excite kasi sa wakas tumaas na naman uli yung sahod dito sa Hong Kong. Siyempre hindi ko na kayo bibitinin pa o hindi ko na ako magpapaligoy-ligoy pa. Eto babasahin ko na kasi actually, late na nga ako na mag-update tsaka i-share to sa inyo. Nangyari to last September 30 pa talaga. So, ngayon ko lang i-share sa inyo kasi sabihin na natin na meron ng mga nag-share o malay mo naman meron sa mga subscriber ko rito yung mga nag-aabang din about nga dito sa mga info at saka yung mga update dito na nangyayari sa Hong Kong. So, ito na yung bagong update natin ngayon dito sa Hong Kong. Kaya makinig kayo at saka tapusin mo tong video na to para syempre mayroon din ako mai-share sa inyo or kaya syempre kung mga agency, kung naghahanap kayo ng agency, so yun, mai-share ko sa inyo. So eto babasahin ko muna to guys or kaya pagka halimbawa na skip mo, itatag ko na lang o kaya ilalagay ko sa description box yung mga details na kung saan ayun na nga na nag-increase na naman ng sahod dito o yung dito sa Hong Kong na salary. So ayan. Okay. Makinig kayong maigi. The minimum allowable wage or MWA for domestic helper in Hong Kong increased to 5,100 Hong Kong dollar per month. Effective September 30, 2025, the monthly food allowance remain unchanged at $1,236. So, ibig sabihin, hindi nagbago yung sa kung meron kayong allowance or kaya halimbawa, na meron na papasok kayo dito, mag-a-apply kayo rito sa Hong Kong at napunta kayo sa mga employer na bibigyan kayo ng allowance, food allowance. So, same pa rin yung yung food allowance niya. Hindi nagbago yun. Yun lang ang nagbago. So, yun lang yung nag-increase is yung minimum wage ngayon dito sa Hong Kong. Yun nga yung 5,100 Hong Kong dollar. So, applicable when employer do not provide free food. So, yun, may food allowance ka. This new minimum wage applies to all contracts signed on or after September 30, 2025. So, ayun, katulad sa akin guys, na-share ko lang, no? So, nag-apply ako dito sa agency ko dyan sa Pilipinas, 2022. Then, nakarating ako rito sa Hong Kong ng 2023, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2023. Then, ang minimum wage pa nun is 4,630. Yan yung minimum wage na salary ko nun. And then, every year, nag-i-increase sila. Nag-i-increase ang government ng Hong Kong para sa mga domestic helper ng minsan 2.2%, ganyan, sa mga minimum wage. Katulad nung last year. So, dahil hindi pa ako nag-end ng contract, so pagka nag-increase sila ng wage dito sa Hong Kong at hindi pa ako tapos ng aking kontrata sa 2 years contract ko rito sa amo ko, so maintain pa rin yung sahod ko. Kasi by contract yan. By contract yun. Halimbawa, ngayon, yung pag-apply ko is 4,630. Pag once na nag-increase ang government Hong Kong ng another sa sahod ng mga domestic helper. So, working lang yon sa mga magsasign ng contract. Yung mga bagong magsasign ng contract or magre-renew sa amo niya. Siyempre, mag-sign ka nun ng contract. So, doon pa lang papasok yung increase ng sahod mo. Okay, halimbawa ako, nakatapos ako ng 2 years and then nag-increase sila ng 4,990. Yung 4,990 na yon
na nag-increase nung hindi pa ako nag-end of contract. So, pwede ko na siyang masahod. And then, last year yon 4,490, ay 4,990 nung nag-increase sila. 4,630 from 4,630 noong 2023, then 2024, naging 4,990, and then etong year 2025, nag-increase sila ng 5,100. Yan. So, 2.2% yung in-increase nung wage dito na salary. Yun nga, yung salary dito sa Hong Kong. So, yun lang, nakakatuwa lang kasi 'di ba, kahit sa dami ng trabaho, sa dami ng nakakawala ng pagod kasi pagka ganyan na yung nabibigyan ng tayo ng concern ng government ng Hong Kong para syempre nakikita nila yung pagsisikap at yung pagsasakripisyo natin, and then talagang deserve naman talaga natin na tumaas kahit paano yung mga sahod natin dito. At syempre, para dun sa mga bagong mag-a-apply ng mga kababayan natin, yan, go na kayo dito guys, kasi talagang sulit yung pagod at saka yung mga gagastusin nyo. At kung naghahanap ka pala ng agency, so, ang maire-recommend ko lang sa inyo is eto nga yung aking agency, as in talagang hindi sila, sobrang baba lang na nagastos ko. Siguro, isi-share ko lang, no? Yung nagastos ko nung nag-apply ako dito sa Hong Kong is talagang sarado. 20,000 talaga yun, no? Pero, bago ko nakita yung agency ko na yon na in-applyan ko, hinihingian ako ng 35,000 ng ibang agency. So, hindi ko kaya yon, hindi kaya ng budget ko. So, yun nga, meron nag-recommend sa akin dito sa agency ko na to, na ayun, hanggang lang talaga, 20,000 lang talaga yung nagastos ko. As in talagang kasama na doon passporting, pamasahe, lahat. Pero para yung sa mga ko lang yun dahil nga ex-abroad ako, hindi ko na kailangan ng training. So, depende. Iba pa rin siguro yung gagastusin nung mga bago pa lang mag-a-apply or bago pa lang mag-a-abroad. So, iba pa rin yung kailangan talaga nilang kumuha ng training skills sa TESDA. So, ayun lang guys, no, na-share ko lang. Sobrang excited lang kasi na-share ko. At dapat nga noong ko pa na kaso medyo busy tayo. At syempre, mas priority ko kasi talaga yung trabaho ko dito. At saka, ayun, gusto ko lang din muna magpahinga, relax muna. Kaya madalang ako nakakapag-upload ng mga bagong details o update dito sa Hong Kong. So, ayun lang guys. So, sa mga gustong sa mga gusto doon sa agency ko na yon, comment lang kayo sa baba para ma-share ko sa inyo kung ano yung agency ko na talagang aasikasuhin talaga kayo noon. Yun. Tapos, ano pa ba natin? So, ayun lang. Sa mga nag-increase na, 5,100 na ngayon. 2025, yung bagong sahod o salary dito sa Hong Kong. And then, sa mga may food allowance, sa mga mapupunta doon sa food allowance, so same pa rin siya ng presyo. Same pa rin siya na ibibigay sa inyong food allowance. Yun yung sa mga sa mga hindi kayo kasama doon sa Kasi dito sa akin, kasama ako sa pagkain nila eh. Tsaka at okay din naman dito sa mga amo ko kasi hindi sila ganun kakuripot. Pero expected nyo na talaga yan na hindi lahat dito sa mga employer dito sa Hong Kong is same nung sa akin. Meron din, minsan may makakatagpo din kayo ng mga employer na medyo may pagkakuripot at medyo syempre maselan, ganyan. Swerte ko lang kasi talagang ginaid ako ni Lord sa tamang employer. Same lang din nung nandun ako sa Saudi. Ganun din naman yung dito. So, ayun, awa naman ng Diyos. Magpo 4 years na ako next year. So, ayun, magsasign kung uli nila, employer, na mag-sign ako ng contract. So, why not? Gagawin ko pa rin. Siyempre, mahal ko yung trabaho ko. At saka, siyempre, etong pagbablog, hindi ako masyado nakaka-focus. Dahil, una, meron akong planong bilhin. May plano akong bilhin, pero hindi pa ako ganon sa budget. So, saka na lang siguro muna. Pero, i-share ko rin sa inyo yon pagka once na kaya siguro,
Medyo gusto ko kasi mabigyan kayo ng talagang magandang video para kahit paano sipagin tayo sa pag-upload o kahit na ano sigurong content o mga info, baka araw-arawin ko yung ano. Hindi naman araw-arawin. Pero ayun lang guys, no? Thank you sa pag-watch itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please naman, please po, subscribe nyo na naman, please subscribe my channel. At syempre, click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kita updated sa mga kaganapan dito sa Hong Kong. At saka syempre kung ano may mga ma-share ko. At saka comment down below guys kung may mga tanong kayo. So, willing naman ako sagutin lahat yon. So, ayun lang guys. See you again to my another video and another vlog. Bye! God bless!